Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muling masosolo ni Doc Carlos si Lynette. Mapigilan kaya ni Carlos ang kanyang sarili? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Punong-puno na ng kaba ang dibdib ni Zoe dahil sinadya siyang puntahan ni Lynette at RJ. Bukod pa ron ay nakita pa ang sombrero sa lamesa ni Zoe. Agad-agad naman na nakaisip ng palusot itong si Zoe. Sinabi ni Zoe na kay Dax ang sombrero na yon. At ang sombrero na yon ay huling iniwan ni Dax kay Zoe. Kaya nabunutan ng tinik itong si Zoe matapos siyang paniwalaan ni RJ at ni Lynette na kay Dax nga ang sombrero na naiwan sa lamesa. Pagtapos sa banyo ay tumunog naman galing sa banyo ang narinig ni RJ at ni Lynette, kaya napatanong sila kung ano raw at sino ang nasa loob ng banyo. Muli na namang kinabahan si Zoe. Sa isip-isip ni Zoe na hindi talaga nag-iingat itong si Doc Carlos dahil lahat na lang ng kilos niya ay palpak. Chinek ng bodyguard ni RJ ang CR. Pilit namang kumakawala si Zoe kay RJ para pigilan ang bodyguard ni RJ. Pero pinigilan siya ni RJ. Hayaan na raw na ang bodyguard niya ang magtingin para masigurado ang kaligtasan nilang lahat. Pagtingin ng bodyguard, laking gulat nito na walang tao sa banyo. Baka may nahulog lang raw na isang bagay kaya ganun. Nabunutan ulit ng tinik si Zoe. Halos mangiyak-ngiyak na nga si Zoe sa sobrang kaba niya ng mga oras na yon. Mabuti na lang at nakapagtago agad si Doc Carlos sa pinakaloob ng banyo at humiga sa loob ng bathtub para hindi siya makita ng ibang tao. Nagsabi si RJ na kumain na muna sila dahil nagdala sila ni Lynette na makakain para habang nag-uusap si Lynette at Zoe ay kumakain sila. Naghanda na ng pinggan si Zoe. Nagpaalam muna si Lynette na maghuhugas ng kamay. Habang naghuhugas ng kamay si Lynette ay natanaw siya ni Doc Carlos sa likod ng kortina. Napabalikwas si Doc Carlos. Muling nakita ni Doc Carlos si Lynette. Umaliwalas ang muka ni Doc Carlos. Nasabik si Doc Carlos kay Lynette. Gustong-gusto na ni Doc Carlos na lapitan ang pinakamamahal niyang si Lynette. Akmang tatayo na sana si Doc Carlos para lapitan si Lynette nang biglang dumating si Zoe. Alam ni Zoe na hindi makakapagpigil si Doc Carlos, lalo na nang makita itong si Lynette, para upang pigilan si Doc Carlos sa kung ano man ang binabalak nito kay Lynette. Paglabas ni Lynette ng CR, agad-agad sinarado ni Zoe ang pinto at kinausap itong si Doc Carlos. Binalaan ni Zoe si Doc Carlos na wag siyang gagawa ng eksena at manatili lang na nakatago hanggat hindi pa umaalis si Lynette at si RJ. Sinabi ni Doc Carlos na gusto niyang makausap si Lynette pero nagalit lang si Zoe. Nababaliw na raw ba talaga si Doc Carlos? Gusto raw ba ni Doc Carlos na mapahamak si Zoe kapag nakita siya sa kondo mismo nitong si Zoe? Kaya walang nagawa si Doc Carlos, kundi sumunod na lang sa utos nitong si Zoe para hindi mapahamak ang anak na si Zoe. Sa kabilang banda, napanood ni Harry ang video ng pagtangkang pagtalon ni Zoe sa taas ng rooftop ng Apex. Kaya nagpunta si Harry sa Apex. Hinanap ni Harry si Annalyn para itanong kung ano ang nangyari at para kamustahin na rin si Zoe. Nang magkita si Harry at Annalyn, ay agad na nagtanong si Harry kung kumpirmado ba na hindi si RJ ang tunay na ama ni Zoe at hindi kapatid ni Zoe si Annalyn. Sinabi ni Annalyn na totoo lahat ng nabalitaan nitong si Harry. Pero tinanggap pa rin nila ng buo si Zoe at hindi magbabago ang tingin nila kay Zoe kahit kailan. Nagsabi si Harry
Gusto niyang puntahan si Zoe para makamusta ng personal. Dahil kahit paano ay naging close din sila ni Zoe at nilamayan din siya ni Zoe nung mga panahong down si Harry nang dahil kay Doc Carlos. Ang sabi ni Annalyn, sasamahan daw niya si Harry. Paalis na sana ng Apex si Harry at Annalyn nang makita sila ni Giselle. Pinigilan ni Giselle si Annalyn at Harry. Nagtanong si Giselle kung saan pupunta ang pamangkin niyang si Annalyn. Nagsabi si Annalyn na pupuntahan lang muna nila saglit si Zoe sa kondo niya para kamustahin at sasamahan niya lang si Harry. Dito na binalaan ni Giselle si Annalyn na huwag magtitiwalang masyado kay Zoe dahil matagal na silang niloloko nitong si Zoe. Matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. At si Justin raw mismo ang nagsabi sa daddy niyang si Eric bago pa mamatay si Justin. Hindi raw nila alam kung ano ang tumatakbo sa isip nitong si Zoe. Dahil nagawa na nga ni Zoe sa kanila ang magsinungaling, kaya hindi malabo na marami pang nililihim si Zoe sa kanilang lahat. Kahit nagtataka nga si Annalyn, ay umuo na lang siya sa tita niyang si Giselle. At inaya na nga si Harry na umalis at magpunta sa kondo nitong si Zoe. Nakarating silang dalawa ng kondo. Dumiretso sila sa receptionist para magpirma sa logbook ng kondo. Hindi sinasadya ni Annalyn na marinig ang usapan ng dalawang receptionist na nag-uusap tungkol sa isa nilang guest na nagngangalang Jerry Romualdo. Kanina pa raw kasi nag-in si Doc Romualdo at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumababa ng kondo. Nagtataka si Annalyn kung ano ang itsura ng pinag-uusapan nila. Napansin ni Harry na parang may iniisip si Annalyn, kaya nagtanong si Harry, kilala ba raw ni Annalyn ang tinutukoy ng mga receptionist. Dito na binunyag ni Annalyn na kilala niya si Doc Jerry dahil dati siyang doktor sa Apex at pinatay na siya ni Doc Carlos nung panahon na kinidnap siya ni Doc Carlos at iniligtas ang buhay ni Annalyn. Nagimbal si Harry. Hindi lubos maisip ni Harry na sumusobra na ang kasamaan ng daddy niyang si Carlos. Bukod pa doon ay nagpapanggap lang pala si Doc Carlos na isang baliw. Pati si Harry ay naloko ni Doc Carlos sa pagpapanggap niya bilang isang baliw. Nataranta si Annalyn. Ibig sabihin raw na nakaguess pa si Doc Jerry ay nandito ang tao na gumagamit ng pangalan ni Doc Jerry, kaya kabadong-kabado si Annalyn. Maabutan kaya ni Annalyn at Harry si Doc Carlos? Malaman kaya ni Annalyn na si Doc Carlos ang gumagamit ng pangalan ni Doc Jerry? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!